Mula sa unang bersikulo hanggang sa 14. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit, nitong mga huling araw, nangungusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel na higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinumang anghel, "Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin, sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ang ganda mensahe mga kaibigan. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo." Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap sa kaligtasan. Yan po mga kaibigan ang unang talata
sa sulat ni Pablo sa mga Hebreo. Ang ganda po mga kaibigan, tungkol sa espiritu po ang pinag-usapan dito. Kaya dapat po nating malaman ito mga kaibigan. Very interesting po. Maganda talaga na may malalaman tayo tungkol sa espiritu para hindi po tayo malilinlang ng masasamang espiritu. At gaya na nga ang sinabi dito, nagbanggit po dito ng anghel, ano? Kaya may anghel din, may Holy Spirit. Sa naunawaan ko po tungkol dito mga kaibigan, ang anghel hindi po pwedeng mananahan sa tao. Sila po yung mga tagapaglingkod ng Diyos na magbabantay po sa atin. So, tama nga yung sinabi na there is warfare, spiritual warfare in the air. So, yung bad spirit and good spirit, yung mga angels. Mag-aano yun mga kaibigan. Kaya nagpo-protect sa atin yung, imagine na lang natin, we have protector, no, the angel of God. And meron ding hihila sa atin sa kasamaan, the angel of the devil, no? Kasi merong mga angel na mga falling angel. Itong sinabi dito mga kaibigan na may sinabi dito, itong angel, tungkol po sa angel, ang sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 7, ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Take note po, tungkol po sa mga anghel, ang sinabi, ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Imagine, magagawa ng Diyos ang mga anghel na maging hangin, no? So, imagine na lang natin na mga lingkod ko, so lingkod lang talaga sila, mga anghel naglilingkod lang sa Diyos, ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. So, may mga ganong bagay mga kaibigan, ano? Take note din po, itong Holy Spirit, symbol din po ng hangin, fire, water, at ulap, yan po mga symbol ng mga hangin. Kasi siyempre, spiritual na bagay, wala po tayong alam, hindi po natin nakikita ang talagang ang about sa spiritual na ano, no? Wala po, hindi po natin nakikita. Puwera sa mga taong may mga gift na nakikita po nila yung mga ganitong bagay, mga spiritual. May naniniwala din po ako, nanay, may mga taong makakakita talaga na yung yung another world, anong tawag doon? Another world, yung party ng another world, di ba? Mga spiritual part. May mga taong ganun, may mga vision po silang ganun. Kaya ako naniniwala po ako mga kaibigan. Kaya lang, mag-iingat din tayo kasi may masama, may mabuti, no? Basta ako, based sa Bible, ang tao na talagang ang Diyos ang kanyang pinupuri at yung i-recognize niya na yung gift niya na kaya siya nakakita ng mga bagay ay mula sa Diyos, hindi yung on his own power. May mga ganong bagay. Hindi naman niya kasi pwedeng ma-declare na ang kapangyarihan ko ay mula kay Satanas. Siyempre nakakahiya yun. Walang lalapit doon sa taong yun, di ba? Alam natin, pag sinabi pa lang Satanas, takot na tayo. Kaya minsan yung iba, sinasabi nila na we can do on our own. We have power. Yun yung mga ano naman, we can manifest. Satan is declaring din po ng ganyan. Kaya yan po ang nakakalinlang po mga kaibigan. Ang tunay na nasa Panginoon, nasa Diyos, no, ang ma-declare niya, wala akong sariling kakayahan, kundi ang lahat na kung bakit nakayanan, nagawa dahil mula po sa Diyos. Yun po yung mga declaration, yung mga tunay na nasa Diyos po. Pero pag magsabi na naku po, dahil yung kaaway niya ay mapaglinlang po talaga. Kaya naniwala din ako na there is people receive a gift of vision or discernment or anumang yung stare or prophesy na ay sa dream, nakikita lang yung mga ganun, or sabi nga nila, natutulog sila, yung soul nila ay lumalakad,
May mga gano'n silang kakayahan din po. Hindi tayo binigyan ng gano'n, ano? And then, tungkol sa angel, mga kaibigan, at meron po tayong natutunan dito tungkol sa angel na ang angel ay pwedeng gawin ng Diyos na maging hangin, pwede ding gawin niyang nagliliyab na apoy. Yan yung mga angel. Sandali po. Ngunit ito po ang sinabi ng Diyos tungkol po sa kanyang anak. Ito po ang tinutukoy po dito ay, sa naunawaan ko po, si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. Ito naman ang sabi niya, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. No? So alam na natin yung tungkol sa mga anghel na kanya lang mga naglilingkod sa kanya, no? Tagapaglingkod niya. And then si Jesus Christ, iba din yung sinabi niya dito tungkol sa kanyang anak. Sabi niya, "O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman." So, ang anak po dito ang sinabihan nito, mga kaibigan, ano? Ulitin ko po sa Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tungkol po sa kanyang anak, ang sinabi po, O Diyos. So, ang anak ay Diyos, mga kaibigan. Ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Imagine, bakit kaya hindi ito itinuro ng iba, no? Bakit kaya ang kanilang turo na si Jesus Christ ay isa lang tao, pero nandito sinabi ng Diyos na, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Si Jesus Christ is King of Kings. Siya po ang hari ng mga hari. Kinalulugdan mo ang gumawa ng matuwid. Ang Diyos lang ito, pero bakit hindi nila makatanggap na si Jesus Christ ay isang Diyos at kinamuhian mo ang gumawa ng masama? Kaya po pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Ito po yung sinabi niya sa kanyang anak, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw ay Panginoon. Imagine, sa simula ikaw ay Panginoon. So, nakaka-amaze ang talata dito, mga kaibigan. Kung atin pong balikan yung sa Deuteronomy, ang sabi po sa Deuteronomy, basahin natin ang Deuteronomy, mga kaibigan, para malaman natin kung ano ang nakalagay. Deuteronomy. Ito po ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dahil binanggit po dito sa Hebreo chapter 1 verse 8 na, O Diyos, ang kaharian mo. Diyos po ang sinabi dito, no? Ang kaharian mo ay
magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Then sabi dito sa verse 10, sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw ay Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kaharian. Si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. And then sabi dito sa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon, may binanggit po dito Panginoon, dito din sa Hebrew may binanggit na Panginoon. Panginoon na ating Diyos, yan po no? So nabanggit dito Diyos and then Panginoon, dito naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Oh. So, si Jesus Christ mga kaibigan ay klaro na siya ay isang Diyos. Siya ang ating Diyos Panginoon or Panginoon na ating Diyos. Sabi naman sa verse 11, maglalaho ang maito ngunit mananatili ka magpakailanman. Si Jesus Christ, di ba, may sinabi siya na ako ang Alpha and Omega, di ba? I am the beginning and the end. Sabi din po niya mga kaibigan. Maluluma itong lahat tulad ng damit. So, lahat ba pero siya po ay hindi maluluma, mananatili siya magpakailanman mga kaibigan. Maglalaho na lang ang mundo, pero siya hindi po maglalaho. Kaya dito sa unang kabanata ng Hebreo tungkol po kay Jesus Christ ay masasabi kong klaro na siya talaga ay Diyos at hindi siya kaiba sa Ama para sa akin po, kundi magkaisa sila kung naunawaan natin. Pwede na, ewan ko kasi sa sarili ko, hindi sila hiwalay eh. Isa sila in spirit eh. Isa lang naman ang Diyos natin kung ating paniwalaan na talagang isa lang ang Diyos. At kung sinabi dito ang tungkol sa anak, O Diyos, sinabi niya, ang kaharian mo ay magpakailanman at maghahari at ang paghahari mo ay makatuwiran. O di ba sinabi dito, kung isa lang ating Diyos, bakit si Jesus Christ dineclare dito, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at mismo ang Diyos ang nagsasabi nito. So, nakaka-amaze, di ba? Para sa akin po. Kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. O take note po ha, ang sinabi po sa Hebreo chapter 1 verse 7, ang tungkol po sa mga anghel, ang mga anghel ay magagawa kong hangin, so pwede niyang gawing hangin. Ang mga lingkod, sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Pero hindi po sila Holy Spirit na pwedeng mag-dwell po sa atin mga kaibigan. Yan po yung naunawaan ko tungkol po sa mga anghel. And then sinabi dito sa verse 14, kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Naglilingkod lang sila. At isinugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap sa kaligtasan. O, tutulong mga kaibigan, tutulong sa atin para sa kaligtasan, para maligtas tayo. Protection mga kaibigan, kaya nga kailangan natin, di ba, magdasal sa Panginoon. Pero hindi po natin pwedeng dasalin itong mga anghel kasi sa Diyos lang talaga tayo mag-depend. Sa Diyos lang tayo humingi ng tulong at siya yung magpapadala kasi itong mga anghel na to, hindi Diyos ang sinabi niya dito, kundi kanyang tagapaglingkod, naglilingkod lang sa Diyos. Ang sabi ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos.